Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Kumusta po kayo, lalo na ngayong may bagyo sa ating bansa, ang bagyong Enteng? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nanonood na itong aking video. At syempre, panahon na naman ng kalamidad at sigurado ako na marami sa atin ang nangangailangan na naman ng agarang pera or kailangan na naman nating maghanap ng ating pwedeng mautangan. Huwag po kayong mag-alala dahil nandito ako para tulungan kayong makahanap ng legit at worth it na ola na pwede nating mautangan lalo na sa oras ng pangailangan. Pero syempre, hindi ko po kayo hinihikayat, disclaimer lang, hindi ko po kayo hinihikayat na mag-loan, na sumubok sa mga online loan application na ito. Ang purpose lamang po ng aking video ay kahit papaano is matulungan kayong makahanap kung sakali talagang kailangan yung mag-loan is makahanap kayo ng legit talaga na online loan application. Sa panahon po kasi ngayon, napakarami ng naloko ng mga online loan application na yan. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka sumubok at bago mo ibigay ang iyong personal information ay nakakasiguro ka muna na legit talaga yung ola na iyong pag-uutangan. Lahat naman tayo sa totoo lang is ayaw naman talaga nating nangungutang. Pero syempre, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na nagigipit tayo at wala tayong ibang malapitan kundi yung mga online loan application. Kaya kahit minsan is super laki na ng interest or nung nababawas dun sa amount na inalo-loan at madalas is nakaka-experience pa tayo ng harassment at walang tigil na nakakatanggap tayo ng mga messages. Ngayong araw nga ay panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin at dito nga ay pwede tayong mag-loan ng up to 70,000 pesos na pwede daw nating bayaran ng 3 months up to 1 year. At chinek ko ito din ay SEC registered, pero syempre kahit SEC registered yan, hindi yan assurance na legit talaga ang ola na ito. Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang dulo para at least makasiguro ka muna bago mo subukan. At eto nga ang pinapakita sa ads ng ating i-review ola ngayong araw. Nakalagay dito is up to 40,000 pesos ang pwede daw na ma-loan. Tapos ang approval rate is napakataas, up to 96.89% daw ang approval rate. And walang collateral. So no collateral required. And then yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, pwede daw nating bayaran yung niloan natin ng mula 3 months up to 12 months. So, alamin natin lahat yan kung totoo ba ang ipinapakita nitong ola na ito sa kanilang ads. Kadalasan kasi yung mga re-review natin ay hindi totoo yung ipinapakita sa ads. Pero mali natin, eto na pala yung ola na hinahanap natin. Ang ating re-reviewing ola ngayong araw ay may 4.8 na ratings, napakataas. At ito ay ang Large Peso Loan App Philippines. Mataas kaya? Large nga kaya ang amount na maloloan natin ngayong araw? O large din ang interest na ibibigay nito sa atin? So check natin yan. Samahan nyo ako hanggang dulo netong video. Wag na nating patagalin pa. Simulan na natin. At base nga or based dito sa app nila is pwede daw tayo mag-loan ng up to 70,000 pesos at pwede nating bayaran ng up to 91 days. At syempre, kailangan nating mag-register, mag-login. Ilagay natin ang ating phone number para makapag-send na sila ng verification code. At dito nga is nahingi agad sila ng permission. At after nga nating makapag-register ay dito na agad tayo sa kanilang homepage. At nakalagay dito, large peso, ang maximum loan amount is 30,000 pesos. So, nabawasan na siya. At ito siguro ay para sa first-time user. At kung ito ay totoo nga na 30,000 pesos para sa first-time user is napakalaki neto. And yung loan term niya is nakalagay na dito ay 120
21 days. So, huwag na natin patagalin. Apply na agad natin yan. At eto na nga yung aking sasagutan. So, dito, nakalagay, verify identity, personal information, work information, tapos yung contact information. So, meron tayong 4 na steps na sasagutan dito sa pag-apply natin sa large peso. At yung mga ID na pwede dito sa OLA na ito ay ang mga sumusunod. Pwede ang driving license, UMID, passport, pwede rin ang national ID, PIN at health card. So, kung wala ka pa dun sa mga binanggit ko, ito yung mga other options na pwede pa rin. Ang postal ID, PRC, SSS, Pag-ibig at Voters ID. At sa personal information, syempre hindi mawawala dyan ang number of credit cards. Tinatanong nila rin dito yung number of credit cards. Kung wala kang credit card, ilagay mo lang dyan is 0. And then yung email address, kailangan active at nakaka-receive ng messages. Kasama din yung gender, kung male or female, residential address, loan purpose, kung para saan natin ginagamit or gagamitin yung ilo-loan natin, and then yung address details. At ito nga yung mga pagpipilian sa loan purpose, pwede ang business startup, business development, business trip, other business use, pwede ang emergency, medical, education, travel, internet and cable, credit card, loans, and others. Siyempre, madalas nating nilalagay lang dyan is loan. At dito na tayo agad sa work information. So, work information, siyempre, hindi nawawala dyan ang company name kung saan ka nagtatrabaho, company address, kasama din ang company phone number. Ingat lang tayo sa pagbibigay lagi ng company phone number. Mas mainam na hindi mo ilagay yung totoong company phone number mo at baka tawagan ng tawagan or pati ang company mo is kulitin ng mga agent ng OLA. Siyempre, hindi mo mawawala dyan yung work experience, kung gaano ka nakatagal sa pinagtatrabahuhan mo, monthly salary, address details, tapos yung payroll cycle kung tuwing kailan ka sumasahod. Sa profession naman, makikita nyo dyan na pwede ang student. So kahit estudyante ka pa lang, pwede ka na mag-loan dito. Police, doctor, government staff, professional specialist, kasama din ang teacher or teaching staff, OFW. So, pwede dito sa OLA na to ang OFW. At pwede rin ang unemployed, self-employed or business owner, factory worker, contract employee, at marami pang iba. So, pili na lang kayo dyan. At dito na tayo sa contact information or yung tinatawag nating contact reference. Dito sa OLA na ito ay kailangan mo lang magbigay ng 3 contact reference. Hindi kagaya ng iba na 5. So, dito syempre, kailangan mo ilagay yung relationship mo, kung kaano-ano mo yung contact reference na nilagay mo at yung contact number niya. So, dito, lagi kong pinapaalala na dapat alam nung contact reference na nilagay mo siya as contact reference sa iyong paglo-loan para at least kung tawagan man siya ng mga agent ng OLA ay ready siya at hindi na siya magugulat na may tatawag sa kanya. Dahil syempre, pag hindi tayo na-contact ng mga agent na yan is ang susunod lang tatawagan or kukontakin ay yung mga nilagay nating contact reference. At panghuli ay dito na tayo sa withdrawal method or kung saan natin marireceive or makukuha yung amount na niloan natin. So sa e-wallet, pwede sa kanila ang, syempre, GCash, PayMaya, GrabPay, Coins, Shopee e-wallet, at OmniPay. So napakarami ng pwedeng gamitin natin as withdrawal method. So pwede din dito ang bank. At talagang napakabilis lang din ang pag-apply dito sa OLA na ito dahil dito na agad tayo sa loan details. So magkano nga kaya ang nakuha ko? So na-approve po tayo dito sa online application na ito at binigyan tayo ng 2,000 na credit limit. Ang tanong, buo ko bang nakuha yung 2,000 pesos? Ang kagandahan lang dito, wala siyang other fee, 0 ang kanyang other fee. At 0 din ang kanyang interest. Okay, so napakaganda. Pero tingnan natin kung buo ko bang nakuha yung 2,000 piso. At eto na nga po, hindi ko nakuha ng buo yung 2,000 piso or 2,000 pesos dahil wala nga siyang interest, wala din siyang other fee, pero napakalaki ng kanyang service fee at ito ay nagkakahalagang 800 pesos. So dun sa 2,000, ang makukuha mo lang na amount is 1,200 pesos dahil yung 800 pesos ay mapupunta sa
service fee at walang nakalagay dito kung saan mapupunta yung 800 na yun, basta service fee lang ang nakalagay. At dito nga is mahati nga sa dalawang pagbabayad, pero sa unang pagbabayad pa lang is kailangan mo nang bayaran yung 1,980 pesos. Meaning halos buo na nung ni-loan mo. And dun sa pangalawang pagbabayad, ang babayaran na lang syempre ay 20 pesos. At ayun, nakita nyo naman po yung loan details natin. Dun sa 2,000 na inutang natin, 1,200 pesos lang po yung ating marireceive at yung 800 pesos ay mapupunta sa service fee. Ang totoo pala dito sa large peso is large yung makakaltas. Large yung mababawas dun sa loan amount natin. So, syempre, ang desisyon kung itutuloy nyo pa rin ang paglo-loan dito ay nasa sa inyo po. Ang aking ipinakita ngayon, ang aking review ngayon ay para tulungan lang po kayong makahanap ng loan na legit. Pero itong large peso ay hindi ko po nire-recommend dahil napakalaki talaga ng mababawas dun sa loan amount natin. So kung 2,000 ang kailangan mo ngayong araw ay hindi mo po siya buong makukuha. At syempre, hindi ko pa rin naman hawak yung desisyon nyo. Kayo pa rin ang magdidesisyon kung itutuloy nyo pa rin ba o hindi na ang paglo-loan dito sa OLA na ito. At dito na nga natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!